sensitibong bahagi ng ating pagsamba. Yan po ay ang pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos. At inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo sa pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. And let us open our Bible in the book of 1 Timothy. Aklat ng unang Timoteo. In chapter number 1, 1 Timothy chapter 1, in verse number 15. Amen. 115. Kung nyo nakita sa email, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Amen. At malakas. 15 hanggang verse number 17. Sama na po natin. Okay, so let us read all together. Now, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tayong lahat ay yumuko panandali. Tayo po manalangin. O Ama namin, dakila sa lahat, kami po'y lumalapit Panginoon sa luklukan ng inyong pong banal na trono at minsan pa ang inyong pong habag at biyaya ang gumawa sa pangangaral ng inyong pong mga salita. At anuman po ang aming dinadala sa aming mga buhay, mga suliranin, kabigatan, pasanin, itulungan niyo po kami na maituon ang aming mga isip, ang aming mga puso sa inyong mga salita na siyang magbibigay pag-asa at katagumpayan sa aming mga buhay, Panginoon. At minsan pa, pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng gabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na makagawa sa bawat puso ng inyo pong mga anak. At kung meron man pong isa, dalawa na kaluluwa na wala pang katiyakan ng langit, ay aming pong dalangin na kanya pong maangkin ang mga pangako na napapaloob sa mga talatang binasa, sapagkat ito'y aming nilalapit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. At tunay nga na mas maganda at gwapo pa kayo sa hapon. Amen. Maunahan pa. Buhay na buhay. Amen. Alright, at dahil ang lahat ng mga iniligtas ng Diyos ay talagang gwapo at magaganda. At yan ay sa kadahilan ng ang Diyos nating sinampalatayanan ay Diyos ng himala. Amen? Amen. So ngayong hapon ay ating pag-aaralan ang liham ni Pastor Pablo, no? Para kay Timoteo, kaya batang pastor na si Timoteo. At alam natin ang nilalaman ng aklat ng Timoteo, una hanggang ikalawang aklat, ay naglalaman ito ng patungkol sa mga maling aral na kumakalat, no? Kung kaya't binili na ni Pastor Pablo si Pastor Timoteo na ingatan ang katuruan na ipinangangaral mula nung ang ating Panginoon ay namatay sa krus at muling nabuhay at nakasama ng iglesia. At hanggang sa panahon na ito ay mahalagang maingatan ang aral ng ating Panginoon. So pamamagatan po natin ngayong hapon ang ating pag-aaralan, a pattern of salvation. A pattern of salvation. So ito po si Apostle Paul, no? Na ang dating pangalan ay Saul of Tarsus,
no? Ay bago niya nakilala ang Panginoon, ay marami na siyang, ito'y isang Hudyo, no? Na isa sa mga Hudyo na may pangako ng ating Panginoon na kanyang pagpapalain ang Israel, no? At alam naman natin kung anong nangyari sa history na doon pa lang sa umpisa ay meron na silang puso na mapagrebelde laban sa ating Panginoon. Sa kabila na sila ay hinango mula sa pagkaalipin, no? At dinala sa lupang pangako, no? Sa katauhan ni Moses, no? At hanggang ngayon ay ang kanilang puso ay nagmamatigas pa rin, no? At ito ngayon yung ipinangangaral ni Apostol Paul sa kanyang liham kay Pastor Timoteo, no? So, pattern to them which should hereafter believe that he is a pattern of salvation. So, walang iba kundi yung turo at aral ng ating Panginoon. Consider these things about this man, itong si Apostol Paul na ang dating pangalan ay Saul. At alam niyo ba na bago nakilala ni Saul ang ating Panginoon, no? Which ang kanyang pangalan ay Saul, no? Kaya pagka nakakilala ang isang tao, ay nababago ang kanyang pangalan. Ibig sabihin ang kanyang pagkatao, no? At ganoon naman din dating Abram na naging Abraham, no? So ang Panginoon kasi ang nakapagkukumpleto ng ating buhay na hindi natin ito kayang takpan ng anumang bagay na meron dito sa lupa maliban sa kapangyarihan ng Diyos. So number 1, his character before he was saved. So ano ba talaga ang katauhan nitong si Saul bago siya na-convert, no? Na mananampalataya. So number 1, his heritage, makikita natin in the book of Philippians, chapter number 3, Philippians 3, in verse number 4, yan, kung nyo nakita siya, amen? Ang sabi po dyan, Philippians 3:4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, no? Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law as Pharisee. So nakita natin yung kanyang katauhan na yung pinanggalingan ni Saul, no? Na dating hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, ay sabi dito, meron man daw tao na dapat ipagmalaki sa kanyang laman, sa kanyang pagkatao, walang iba kundi siya. Masigit siya, sabi niya. Bakit? Sapagkat itong si Saul ay isang may katungkulan sa murang edad na tinatawag na Sanhedrin. Ayan. Ito'y mga Pariseo na mga dalubhasa, marunong sa kautusan, no? Ng ating Panginoon, dalubhasa sa kanyang salita. No? Kaya bata pa lang itong si Saul, meron na siyang katungkulan sa gobyerno. Meron na siyang license to kill sa murang edad. Kaya meron siyang kapangyarihang kumaladkad, pumatay, no? Magpahirap na mga mananampalataya during his time. Kaya sabi niya, meron man daw tao na dapat magmalaki, mas higit siya. No? Sapagkat siya'y lahi pa ni Benjamin. Okay, at bukod dyan, yung pinanggalingan ng kanyang lahi o heritage, one of the chosen nation of God. Alam natin, itong mga Israelites. Sila yung chosen people ng ating Panginoon. Sila ang may pangako ng Diyos na ililigtas, no? Sa kamay ng mga kaaway. In Romans chapter number 1, be attentive to your Bible. Romans chapter 3 verse number 1. Chapter 3. At sabi po dyan, Romans 3:1, what advantage then hath the Jews? Or what profit is there of circumcision? Verse number 2, much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Na alam natin na meron man
tao na may pinangahawakan na salita ng Diyos, walang iba kundi ang mga Hudyo. Dahil sila ang pinangakuan, no, ng ating Panginoon na ito ay ma-preserve hanggang sa panahon natin. So, alam natin ang itong mga Hudyong ito, talagang lahat alam nila yung pasikot-sikot ng tinatawag na tipan, no, ng ating Panginoon, itong Old Testament. So, at ganoon din, we believe, dahil dito sa pinanggalingan ni Saul, isa siya sa mga ritualist, ano yan, observing the law of Moses. So, yung bilang isang Hudyo, isa sila sa mga masyadong panatiko na nag-oobserba sa kautusan ni Moses. In Philippians 3, verse number 5. Philippians 3:5. Okay, kung nyo nakita, say amen. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. So, Philippians 3:5, kanina Romans 3:1 and 2. So, nakita natin, no, na meron man dapat magmalaki kung pagdating sa reliyon, pagdating sa pagiging reliyoso, walang iba kundi itong si Saul. No? So, wala nang tatalo sa kanilang pagiging panatiko. Wala nang tatalo sa kanilang pagiging pagsunod sa kautusan. No? Kaya mga taong ito, mahirap talaga maligtas eh. Bakit? Masyado silang high-minded, no, pagdating sa relihiyon. At parang tila baga imposible nang maligtas ang katulad ng mga tao ni Saul, no, sa kalagayang ito. Bakit? Sapagkat ang tao hindi talaga maliligtas unless hindi niya nakikita na siya ay makasalanan. Bakit? Sapagkat nakikita niya yung kanyang kinagisnan ng kanyang mga magulang, kanyang mga katuruan na kanilang pinangahawakan. At bukod po dyan, not only that, his religion, a Pharisee. Acts chapter 26. So, ating po pinag-aaralan ng background ng taong ito. Acts 26, in verse number 5. Kung nyo nakita, say amen. Acts 26, verse number 5. Ang sabi po dyan, babasahin ko, sundan niyo po ako ng inyong mga mata, which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straightest sect of religion, I live a Pharisee. So nakita nyo, nabuhay siya na isang masyadong relihiyosong tao at halos araw-araw nagpupunta ng church. No? So, bakit? Kasi ito nga yung itinuro sa kanila ng kanilang mga ninuno. No? At ganun pa man, no, sa kabila ng kanyang pinangahawakang mga aral at katuruan at relihiyon, nandun pa rin ang kanyang pagpuksa at pagpatay sa mga tunay na mananampalataya. Kaya alam niyo, iba talaga yung pagkakatawag kay Saul ng ating Panginoon. Talagang gumawa ang Panginoon, personal na gumawa ang Diyos sa buhay ni Saul. So pag sinabing Pharisee, ito ay isang righteous before man. So sa tingin ng mga tao, sila yung mga taong karapat-dapat na pumunta ng langit. Sila yung mga tao na karapat-dapat na makita sa relihiyon, sa gawain. At alam naman natin yung storya ng ating Panginoon na yung isang publikano at Pariseo na pumunta ng parehas ng church, di ba? Na sinabi ng Pariseo, Panginoon, tingnan nyo ang lalaking publikanong ito na pupunta ng church na marumi ang suot. No, hindi tama, hindi angkop ang kasuotan para ikaw ay sambahin. At ako ay nag-iika po ng higit. Ayan, binanggit niya. Pariseo to, religyoso pa. Ngunit naniniwala sa pagkakaloob. No? So, hindi tulad ko na araw-araw nananalangin. Yan. Anong sabi ng Panginoon? Mas kinahabagaan ng Diyos yung publikano na hindi makatingala, hindi maitayo ang kanyang mga ulo, ang kanyang mata sa langit.
No, sapagkat kinakabog ang kanyang dibdib sa pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. At siya yung nakaranas ng habag ng Diyos, itong publikano. Kasi nga itong mga Pariseo talagang very religious, very righteous man sa harap ng mga tao. At mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga lansangan. No? Okay. So bukod dyan, righteousness not sufficient, sabi ng Matthew, chapter 5, verse number 20. So yung kanilang ginagawang pagiging matuwid ay hindi pa rin naging sapat sa harapan ng ating Panginoon. Okay, Matthew 5. So kahit ba siya isang panatiko, religyoso, may alam sa Biblia, hindi pa rin ba sapat sa mata ng ating Panginoon? Matthew 5, in verse number 20, if you are there, I will read. Kanya nakita si Amen? Amen. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So nakita niyo na talagang pagdating sa pagiging matuwid, wala nang tatalo sa mga Pariseo na binanggit dito sa ating binasa at mga eskriba. Bakit? Nasa kanila ng lahat eh. Pero kung meron pang hihigit, sabi ng Panginoon, sa ginagawa nila, baka silang pwede pang makarating ng langit. Okay, so bukod sa kanilang pagiging masyadong mataas ang pagtingin sa kanilang mga sarili, kaya hindi sila nakikisalamuha sa mga makasalanan eh. Laging nakabukod sila, andun lang sila sa templo. At hindi sila, kaya nga ang Panginoon napintasan eh. Nung siya ay kumain kasama ng mga publikano, ng mga hentil. Bakit ang taong ito kasamang kumakain ng mga makasalanan? So yun ang unang puna ng mga Pariseo sa ating Panginoong Yesus, na hindi dapat siya makisama. Dahil yun na nga yung kanilang pag-obserba sa pagsunod ng batas, na hindi sila dapat maging katulad, mabilang sa mga makasalanan. Hindi na nakikita yun, na sila yung makasalanan. That's why, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3, kay Nicodemus, you must be born again. So, hindi mo kailangan ng mga relihiyon na yan. Hindi mo kailangan ng pagiging matuwid na katulad ng mga Pariseo. Subalit kailangan mong ipanganak na muli. So nakita natin his character before he was saved. So meron man dapat meron pang yung sa reliyosong tao, wala nang higit kay Apostol, kay Saul. Pagdating sa reliyon, pagdating sa pagiging matuwid, wala na. So number 2, paano siya na-convert? Paano niya nakilala ang Panginoon sa kabila ng kanyang katauhan, na naroroon yung tradisyon, naroroon yung turo, naroroon yung kinagis na niyang aral. Parang imposible na eh. Kaya may salita na, saan ako nadapa? Doon na ako mamamatay. No? Pero alam niyo ang ginawa ng Panginoon isang araw sa buhay niya. Number 2, His conviction. His conviction. So ano nangyari? So yung salitang conviction, ito ay hindi ito nadadama ng mga taong hindi ligtas. No? Unless mangusap ang Espiritu ng Diyos sa kanyang puso. Kasi sa hindi saved, sa kanila ang tawag doon ay konsensya. Sa isang kinilos ng banal na Espiritu ng Diyos, ang tawag doon conviction. So paano niya nadama ito? At paano niyang nalaman na ito ay panawagan ng Diyos? So, the death of a sin. So, unang-una, nung nakita niyang pinatay si Stephen sa harapan niya. No? Dito sa Acts chapter number 7, 58. So, sabi ko nga sa inyo, siya yung pinakabatang opisyal ng gobyerno na may lisensya para pumatay. Isa siya sa humawak sa mga damit ni Stephen. No? Isang martir na mananampalataya na binato hanggang sa mamatay. Okay, verse 58, 7:58. Okay, kung nyo nakita, say amen? And cast him out of the city, kinaladkad palabas ng bayan, and stoned him, and the witness laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul.
Nakita nyo, bata pa lang. Siya ba yung humawak ng damit ni Stephen para patayin sa pamamagitan ng pagbato? So nakita nyo? So kahirap isipin ng isang taong ito ay isang araw Acts 7. makakakilala sa Panginoon na ang trabaho talaga niya ay pumatay, magpahirap, no, ng mga mananampalataya during his time. Pero nakita natin ang background niya na meron mang matuwid, meron mang taong reliyoso, wala nang hihigit niya sa kanya. Kaya pinagpapatay niya mga mananampalataya during his time. So anong sabi ni Stephen? Verse number 52. Which of the prophets, 7:52. Which of the prophets? So, which of the prophets have not your father persecuted? And they have slain them which shewed before of the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers, who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it. Sila yung may mga hawak na mga kautusan ni Moses eh. Itong mga pariseyong ito. Itong mga hudyong ito. And yet, sila yung mga pumapatay. Sila yung nag-execute sa mga mananampalataya. And verse 55, but he, being full of Holy Ghost, yun yan, si Stephen, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, Jesus standing on the right hand of God. And 56, and said, behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. So ano makikita natin diyan? No, habang binabato si Stephen, hindi ko maisip kung nadadama pa ba niya yung mga pinagbababato sa kanyang ulo, sa kanyang katawan na halos dumudugo. Ang Panginoon, ang focus ng kanyang pananampalataya nasa Diyos pa rin eh. Imbis na ito'y magtatakbo, no? Sa takot, hindi. Hinarap niya ang kamatayan na bitbit ang pananampalataya kay Kristo. Kaya dito'y nakonvict, ano bang meron ng mga Kristiyanong ito? Sabi ni Saul. Hanggang kamatayan, bitbit ang pananampalataya. So ito yung mensahe ni Stephen na nasaksihan ni Saul. So Stephen faced, so ano nangyari? Acts chapter 6, verse 15. Atras tayo ng isang kapitulo. 6:15. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face, as it had been the face of an angel. So ito yung mukha na maamo ni Stephen. Hindi nila makita na may retaliation, hindi nila nakita na mayroong galit. No? Kaya habang pinagbababato si Stephen, sabi ng mga pastor na nag-aaral ito, nananalangin pa siya. Pero tayo minsan ay pagka nakatabi na natin ang unan, diretso na tulog eh. Pero ito hanggang kamatayan nananalangin. Amen? So kaya nung nakita ni Saul, itong Kristiyanong si Stephen, habang binabato, habang pinapatay, nagtataka siya. Anong meron sa mga Diyos na mga taong ito? At ito ang kanyang huling sinabi ni Stephen. Chapter 7, verse number 60. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Parang natulog lang, sabi ng Biblia. Nalagutan na siya ng hininga. So nakuha pa niya mag-pray. Amen? Kaya bago na-convert itong si Saul, nakita niya kung paanong yung pananampalatayang ito ay dinala hanggang sa atin. Kaya alam niyo yung pananampalatayang natanggap nyo, galing sa mga taong ito. Kung walang taong nanindigan tumayo sa kanilang pananampalataya, sa kanilang kaligtasan, marahil wala tayo dito. No? Ngunit salamat sa katulad ng taong itong si Stephen. So the convicting spirit, ito yung kumilos sa puso ni Saul. Ano bang meron? Nagtaka siya. And then, the vision of a risen Lord. Makikita natin. We see by faith, John chapter 20, verse number 20. John 20, verse number 20. Alright, kung nyo nakita, say amen. 20:20. And when he had so said,
he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw The Lord. the Lord. So itong Kristo na pinatay ng mga reliyosong tao, no, na mga makasalanan katulad natin, no, ay muling nagbangon sa mga patay. At nung nakita nila ang Panginoon, natuwa sila. And like Stephen, no, maraming nagpapatotoo ng mga mananampalataya na nakita nila mismo ang ating Panginoon na buhay, kasamang sumasamba, kasamang nananalangin, kasamang nagpe-fellowship. No? And then, paano siya na-convert? Number 3, his conversion. So, these were the things that proved that he was saved. So, he sought to know God's will. So, ito na ngayon ang damdamin ni Saul na hanapin. Ano ba itong Diyos na kanilang sinasamba? So, Acts chapter number 9. Acts 9. Abanti po tayo. In verse number 6. Kung nyo nakita, say amen. Amen. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So alam nyo, ang Panginoon, bagaman siya'y makapangyarihan, no? Pwede naman siyang iligtas sa pagkakataon na yon. Pero alam nyo, minsan ay ginagamit ng Diyos ang mga pasakit sa buhay natin, ang mga suliraning problema para makilala natin siya. Gumagamit siya ng mga tao. At ang sabi dito sa verse 4, And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And 5, and he said, Who art thou, Lord? Bagaman siya reliyosong tao, pero hindi niya kilala kung sino ang Panginoon talaga eh. Who art thou, Lord? Tandaan po natin, isa siyang Sinedrin, isa siyang Pariseyo, no? Na dalubhasa sa salita ng Diyos, pero hindi talaga niya kilala ang Diyos. Wala siyang personal na relasyon sa Diyos. Ito'y pagpapatunay na hindi siya ligtas. At sa pagkakataong ito, nung siya ay nabulag, binulag siya ng Panginoon eh. No? At nung nakitang hindi na siya mapapakinabangan ng kanyang mga kasama, iniwanan na siya. Nakita niyo ang mundo? Pag wala na silang maasahan sa iyo, eh, hindi ka na mahalaga. No? Ciao, ciao. So, ang sabi dito sa verse 3, And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly, there shined round about, sabi dito, round about him a light from heaven. And he fell on the earth and heard a voice. So nasubsob si Saul mula dun sa lupa. No? At nakarinig siya ng tinig. Hindi na niya nakita. Dahil huli siyang nakakita nung may liwanag mula galing sa langit. Nabulag na siya sa madaling sabi. At dito ay, ang sabi ni Saul, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Ayan. So alam niyo, isang taong naghahanap ng kaligtasan, hinahanap niya ang kalooban ng Diyos. Anong gusto mong gawin ko? At ang instruction ng Panginoon, pumunta ka, no? Sa lugar na ito, at doon ay meron tao na nag-iintay sa iyo. No? Sabi dito, verse number 6, And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou me have to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So may mga taong ginagamit ang Panginoon ng kanyang mga lingkod. So hindi automatic na naramdaman mo, ligtas ka. Yun na, hindi. May ginagamit ang Diyos para maturuan ka ng tamang aral ng kaligtasan. So at ito yung nangyari sa buhay ni Paul. He submitted to God's ordinance. Acts chapter 9 verse number 8. And Saul arose from the earth. Ayan. Bumangon siya mula sa pagkakasubsob sa lupa. And when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand and brought him into Damascus. So inakay na lang siya. Ibig sabihin, wala na siyang silbi.
Wala na siyang pakinabang. Bulag na eh. Na dating makapangyarihan, na dating magagawa niya kung anong gusto niyang desisyon sa buhay niya ngayon, wala na. Kinakailangan niyang may taong mag-aakay sa kanya papuntang Damascus. So, he served in God's service. Number 9. He was 3 days without sight. Bulag siya eh. And neither did eat nor drink. No drink. Talagang di na siya kumain. Hintay na lang niyang mamatay siya eh. Kaya lang, may panawagan ng Diyos sa kanya. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said, the Lord in a vision, Ananias. And he said, behold, I am here, Lord. So, during that time, ang Panginoon talaga ay nangungusap through dreams ang Panginoon. No? Dahil wala pang Bible na tulad ng hawak natin ngayon. And the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. At doon, hindi siya kumakain, hindi uminom. Anong ginagawa na lang ni Saul? Nananalangin. Nananalangin. So, ang mga taong naghahanap ng tunay na kaligtasan, no? Nananalangin sa ating Panginoon. So, ano nangyari? He served in God's service. Verse number 20. So, makikita natin, and straightway, he preached Christ in the synagogue, and he is the Son of God. So, yung dating pinagpapahirapan niya, pinapatay, kinakalagkad ng mga Kristiyano, ngayon, siya na ang nangangaral, siya na ang nagpapatutuo sa Son of God, sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kaya, bawat tao na mananampalataya na mamimit siya sa church, no? Naku, nakakatakot yan, lumalayo eh. Kaya pag pumunta si Paul sa likod, lahat ng Kristiyano nasa harap. At pag pumunta sa harap si Saul, andun lahat sila sa likod. Bakit? Kilala nilang mamamatay tao eh. Baka mamaya ini-infiltrate lang, baka meron dyan mga spy. Wala naman, spice girl. Ay, Wala naman. parang Okay. tinamaan na naman ako doon. Okay. So, he stayed true to God. So, nakita natin, bukod sa kanyang pangangaral, so, nanatili siyang tapat sa ating Panginoon. Philippians 1:21. So, matatapos na po ako. Philippians 1:21. Kung nyo nakita, say amen. Amen. So, anong sabi po dito? Verse 21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Ngayon, handa na siyang mamatay para kay Kristo. Amen? Amen. Nakita niyo yung ginawang pattern ng salvation ni Paul? Hindi siya kayang iligtas ng kanyang reliyon. Hindi siya kayang iligtas ng kanyang pagiging matuwid. Ang nakita niyang tagapagligtas na malinaw ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya balikan natin ang 2 Timothy chapter number 4. 2 Timothy chapter number 4. 2 Timothy 4. Reach the word. In verse number 6. Paul by Ayan. Kung yung nakita, say amen? Amen. Ang sabi dyan, 4:6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So nakita nyo? Paano namatay yung apostol na ito? Pinugutan siya ng ulo. But still, sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikibaka sa pananampalataya. Amen? Na dating pumapatay, ngayon siya na ang pinatay. No? Kaya nakita niyo na hindi talaga ang relihiyon ang magdadala sa atin sa langit eh. Ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Amen. At salamat, no? Itong pattern ng kaligtasan ito na ipinangangaral ni Paul, pinangangaral ng mga disipulo, hindi siya nagbago. Kaya pag may nagsabi sa iyo sa pamamagitan ng 10 utos, ikaw ay pupunta ng langit, hindi po totoo yun. Actually, yung 10 utos, sabi ng Biblia, masunod mo ang siyam, masuway mo ang isa, nagkasala ka sa lahat. At ang sinabi ng Biblia, Romans 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakagawa eh. Kaya ang 10 utos ay pagpapakita na yun ang ating katauhan sa harapan ng Diyos. At walang pupunta ng langit sapagkat tayong lahat ay makasalanan. At alam niyo, simpleng paraan,
para tayo makaiwas sa kapahamakan ng impyerno? Ang tanging pananampalataya sa anak ng Diyos, sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, bagaman tayo ay baptist, hindi baptist sa magdadala sa langit sa mga kaluluwa ng tao. Yung tagapagligtas ng baptist. Amen. Amen? Si Jesus Amen. Christ. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong mananalangin na. Let us pray to the Lord. Panatilihin po natin ang katahimikan sa ating mga kapaligiran habang nananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat, Ama, sa inyo pong mga salita ng buhay na siyang nagpapatibay, nagpapatatag, at higit sa lahat, nagbibigay liwanag sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tao na nagbuwis ng kanilang mga buhay, alang-alang sa kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos. Thank you, Lord, for giving us a precious gift of eternal life through your Son, Jesus Christ, Panginoon. At salamat sa patutuo ng taong ito na dating religyoso, dating matuwid. Ngunit nakita niya na hindi ito ang magdadala sa kanya sa langit, Panginoon. Nakita niya ang kapangyarihan ng anak ng Diyos, ng bugtong na anak, na si Jesucristo na ipinako sa krus, na matay, na buhay na maguli, at patuloy na nagliligtas. Thank you, Lord, sa kabila ng aming pagiging matuwid, sa kabila ng pagiging aming rebelde, Panginoon, sa sarili naming kaisipan, kaparaanan, nakita po namin na wala po kaming magagawa unless the Lord convicts our hearts that we are all sinners and going and bound to hell. That's why we need a Savior like Jesus Christ. Habang lahat na kayo ko nakapikit sa ating mga panauhin,